Ang mata sa bintana. Sa isang baryo sa Quezon, may isang lumang bahay na may kakaibang kwento. Walang tumatagal sa bahay na iyon. Lahat ng umuupa, iisa ang sinasabi. May matang nakatingin mula sa bintana. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap, pero laging nandoon, laging nakabantay. Dumating si Marco, isang bagong guro. Hindi siya naniniwala sa mga chismis. Pero unang gabi pa lang, may humahaplos sa batok niya. Paglingon niya, wala. Kinabukasan sa klase, may bakanteng upuan. Sino ang nakaupo dyan? Tanong ni Marco. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may isang batang bumulong. Siya po yung nasa bintana, sir. Gabi-gabi, may aninong dumadaan sa bintana. Pero pagsilip niya, wala. Hanggang sa isang gabi, nakita niya ito. Isang matandang babae. Mapuputlang mata, basang buhok. At ang hintuturo nito ay nakatuon sa kanya. Wala kang karapatang manatili rito. Bumalik ka kung saan ka galing. Kinabukasan wala na si Marco. Hindi na siya bumalik sa eskwelahan. Ang naiwan lang ay ang kanyang bag sa silid ng bintana. At sabi ng ilan, isa na rin siyang mata sa loob ng bahay. May mga matang hindi mo dapat titigan at mga kwento hindi mo dapat balewalain. Gusto mo pa bang ng ganitong kwento? Like, follow at mag-subscribe para sa marami pang kwentong katatakutan. Huwag kang lalayo, baka ikaw nang kasunod.